Sir, magandang hapon po sa inyo lahat. Pakibati na inyong katabi ng magandang hapon. Parang mas marami ako dumating dito tungkol sa mesa. Ng mga sumuko niya, maagang umayaw. Nag-record na. Sis, nag-record na. Nag-record na yan, anak. Kailangan mo. Sa ganito, mga gawain, ang mahalaga po ay hindi yung nagsimula lang, kundi nagpatuloy at makakapagtapos. Madali mo kasi magsimula ng negosyo, magsimula ng relasyon, magsimula ng proyekto, pero marami hindi nakakahal. Tapos sabi daw, sa 10 negosyong binuksan, 2-3 lamang ang natutira. Yung 7 hanggang 8, wala, naglalaho. So maging dito, kaya gawa natin ang paraan na kayo ang narito, nakakakompleto na so far, pagpatuloy po. Malalaman natin na sinubo kung bakit. Ako'y tinext ni sister na ito daw aking topic. Ngayong 17 ng Mayo, repentance and faith. Nais ko pong ilagay sa mas malaking konteksto kung bakit may usapin tungkol sa repentance and faith. Kung matatandaan nyo, ang unang ibinahagi sa atin ay tungkol sa amin, sa pagmamahal ng Diyos. Kung meron bang constant sa buhay natin, hindi ba natin nararamdaman, hindi ba lagi natin naiisip, ito ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya marapat lamang na magsimula tayo ng kanilang kwentuhan tungkol sa pagmamahal. Sapagkat nagsimula ang lahat sa pagmamahal ng Diyos. Bakit ang Diyos lumikha ng mga bagay-bagay? Mahal ng Diyos. Bakit ang Diyos lumikha on the 6th day ng taong inihanda ang mundo? Mahal tayo ng Diyos. At ang kaganapan ng pagmamahal ng Diyos ay dumating sa atin ng kanyang sulurin ang kanyang butong na anak na si Jesus. At ang hatid sa atin ni Jesus ay isang bagong buhay. New life in Christ. Sabi nga si John 3:16, pakibasa, lahat tayo. That whoever believeth in Him should not perish. Alam mo, ito yun ang kabuuan ng ating pananampalataya. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya sa atin. Mahal daw tayo ng Diyos, ang nagmamahal, nagbibigay. Kaya kung sa relasyon, ang iyong mo ang bibig, ako na lang lagi ang nagbigay. Hindi ito ang naman. Ako lang lagi ang nagparaya. Ako na lang lagi ang nagpalamang. Hindi ito ang naman. Huwag kang mahal sa sarili mo.
Because you are doing it right and you are doing it well. Kung ikaw ang nagbibigay dahil pa rin ang mamahal. Hindi ka nalulugi pag ikaw lagi ang nagbibigay because you love more. At ito matindi. Ang binigay ng Diyos, hindi yung marami, kumuhit ang Diyos, nagbigay sa iyo. He gave His only begotten Son. Ilan ang anak ng Diyos? Isa. Yung nag-iisa, ibinigay pa. Magaling magbigay, Brother Willie, kung marami. Kung meron kong bilyon-bilyon, ilang balik tayo, 12, kahit bigyan kita ng isa. Ay ko, pera ko yung wala, 1,000 na lamang. Bibigay ko ba 1,000? Okay, natin tayo, tignan. Ang Diyos hindi, isa, ito pa rin. He gave His only Son. That whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So ano ang bigay sa atin ng Panginoon? Si Jesus. At ano si Jesus? Bagong buhay. Ano si Jesus? Kaligtasan. Ano si Jesus? Kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo binibigyan ng Diyos, ano ating tugon? Kapag tayo binibigyan, ano ating tugon? Tumatanggal. Nagmamalaking, umiiwas, ayaw mo. Di ka libre. Lalo ng Pilipino, pagka nasabing libre, naku po. Nagsa, dudumugin, bakit libre? Bibigay ng Diyos na buhay, libre. Ang ating tugon, yun ang repentance and faith. Mamaya, makikita natin bakit ang tamang tugon sa regalo ng Diyos na si Jesus ay repentance and faith. Pero mahapiyawan ko na. Balik tayo dun sa John 3:16. That whoever believes in Him. Paano daw natin makakamtan yung regalong anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung pagmamahal ng Diyos ay pagbibigay. For God so loved the world that He gave. Pagbibigay. Ano ating tugon? Tanggapin natin. Yun ho, ang pagkukulang ni Eva at ni Adan. Ano di ba ang kasalanan ni Eva at ni Adan? Ayaw tamanggap ng kaloob ng buhay ng Diyos. Bakit? Ibinigay na sa kanila ng Diyos. Na sila'y nilalang ng Diyos. Anak ng Diyos. But they refuse to accept. Bakit? Nung dumating yung isang offer, may nag-offer. Anong offer? You will become like God. Yung pagiging anak, tayo ay God-like. Anong offer ng Diablo? You will become like God. Tinalikuran yung God-like, tinanggap yung like God in the form of bunga. Ano nangyari? Nawala ang buhay. Sila'y pinalaya sa paraiso. Nagkahiwalay, nagkalayo ang Diyos at ang tao sa kanyang kapwa-tao, at sunod-sunod ang kasalanan ng tao. Mula sa pag-inisip, sa pagtatago, pagsisinungaling,
etc., etc. Kaya hindi nila tinanggap yung God, yung like God, ay yung God-like, sorry. Hindi nila tinanggap. Kaya, yung repentance and faith ay pagtanggap sa kaloob na sa buhay na kaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. So, yung sequence ng mga palayan dito sa CLP, susundan nyo God's love sa Jesus. At yun ang ibig sabihin na maging Kristiyano, manampalataya kay Jesus, maging disipulo ni Jesus. So, ang regalo ng Diyos sa atin ay hindi bagay, kundi buwan. Di ba pagka dumating sa ating biyaya kung minsan, kasaya na natin, may utang na bayaran kay Lord. Anak na hospital na ilabas, ang dami tumulong kay Lord. Namatay ang kapatid, walang maibayad sa punerarya, may sumagot kay Lord. Akala natin gano'n ang kabuti ang Diyos, hindi. Kaya yung gawin ng tao. Pero kung minsan, doon pa lang, natutuwa na tayo. Ang nakakalungkot, hanggang doon lang. Ayaw na natin magkaroon ng iba. Na ang kaloob ng Diyos ay hindi basta bagay. Ang kaloob ng Diyos ay buhay. Bagong buhay. Bakit ko binanggit yun? Kasi ako'y marami-rami na rin naman siya eh. Hindi naman dito sa prayer meeting ng mga charismatics, kung saan mga kilusan, na kadalasan pa totoo ay nakatanggap ng bagay. Pero sendang na ako'y makarinig, yung kanilang ipinagpapasalamat, dumating sa kanila ang panibagong buhay. Panibagong buhay. Hindi naman lang sa akin lang, kasi hindi naman ako araw-araw nakakarinig ng kwento. Pero sa madalas, kapag karinig ko sa kwento, bakit gano'n? Ako'y 10 buwan sa Pio. Nakakahaka yung mga himala. Pero minsan may lumapit sa akin, ako makikilisan. Sabi, Father, bless you. Kasi nakita ko yung mga supanda. Sabi, bless you. Taga saan mo kayo? Kami yung Father ay taga Cavite. Oh, madalas kayo dito ng Father. 10 taon na, every 23rd, wala kami sablay. O talaga? Ang galing nyo naman. Kasi si Father, hindi nyo makita mo. Talagang alak yun ang tulong sa amin ni Father Pio. Bakit? Ako ay nautang sa bangko. Nautang sa bangko. Bibili kami ng van. Gagamitin sa negosyo. Ang tagalog ng application, hindi ma-approve-approvahan. Wala akong tigil sa aming paghingi sa Diyos sa panalangin ni Padre Pio. Finally, after so many months, na-approve. So, nakuha nila yung van, may utang sila, hinuhulugan, buwan-buwan. At alam niyo, Father, hindi pa kami tapos maghulog, napasa amin na ang van. Sabi niya, ano nangyari? Nagsara ang bangko. Kasi Father, ang bayan ng Diyos, nagsara ang bangko. Hindi ko sabi, ay buti kayo, nalagana, ay paano may mga deposito? Na hindi makuha? Pero yung makikang interpretation, ang bayad ng Diyos ang bayad ni Padre Pio. Oo. Hindi ba ito tapos may kasunod ginamit yung man. Kasi ito sa yung pinuntahan na aksidente. Buti na lang walang nasaktan. Ang nakabangga sa kanila, parang kung bagay may sinasabi,
ay di pinipilit na sila may kasalanan. Hindi sila nagpunta sa presinto para mag-report. Sila pinagpapayan sa damage. Sa damage sa kabila, sa damage sa kabila. Hindi siya nakikinig at tulungan ko, tatarapin ko, tulungan ko. Ay kanyang hawak-hawak sa kanyang kamay, yung imahin ni tatarapin. Sabi na tatarapin, tulungan ko kami, wala kami kasalanan. Hindi siya natatakot na sabi niya, Sir, sa investigator, ay nakita niya yung sa likod ng table ng investigator, may image ng public people. Sir, kung ko hinakapulong, hindi siya lang hingi. Sabi ko, hindi na, hingi. Ano kang hawak mo? Ay, hindi ko kasi na. Ang review, nasabi doon ng investigator, Ma'am, okay po talaga, ako i-motivate the public people. Again, totoo siya doon. That's the way she interpreted her experience. Kaputin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ko, salamat sa Diyos. Pero kung minsan, baka masaya na tayo sa gano'n, ang bigay sa atin ng Diyos, more than whatever things we have in this world. Ang ibinigay ng Diyos, ang binibigay ng Diyos, walang pwedeng magbigay kundi sila. Kaya kung tayo medyo umaalon sa buhay, magpasalamat sa Diyos. Pero huwag ito matatapos, maghanap pa tayo. Sapagat uulitin ko, ang ibinibigay ng Diyos, siya lamang ang meron, siya lamang ang may kakayanang magbigay ang meron. Bagong buhay kay Kristo. At yan ang sangkatauhan. Nasa sitwasyon na kailangan natin tanggapin ang kaloob ng Diyos. Bakit? Yun na yung matatanggap natin pinakadakilang bagay, wala nang iba. Kung may pagpipilian dito, meron dito 1 milyon at 100 bilyon. Will you go for 1 million? Hindi. Meron mas malaki. Masaya na ako, pero kitapon mo mas malaki. Ay yung kaloob ng Diyos, pinakamalaki sa lahat. Walang iba kundi ang kanyang buhay. At yun ang bagong buhay na sinasabi na dumarating sa atin at sana'y nararanasan natin in terms of ugnayan. Yun ang ating titignan. Hindi lang yung ugnayan natin sa ating hanap buhay, kundi yung ugnayan natin sa isa't isa at ugnayan natin sa Kanya. Sapagkat sa pagparito ni Jesus, hindi naman niya pinayaman na mahihirap, di ba? Hindi naman niya pinagdinako sa kahirapan. Hindi ka pinabagsak ang bansang Romano. It came out later. Yes, marami siyang pinagaling, marami siyang pinakain. Pero higit na naging target ni Jesus sa kanyang pagparito ay ang kalooban, ang isip, ang puso, ang kalooban ng tao. Kaya kung meron pinakamagandang sukatan, effective ba sa akin ang CLP? Ang una natin itatanong, ano nabago sa buhay? Hindi yung ano nabago sa kabuhayan natin. Hindi ano nabago sa buhay. At dahil may nagbago sa buhay ko, ano nabago sa pamilya namin? Ano nabago sa lipunan namin? Minsan may lumapit sa amin, nagtatanawan. At ilalim yung kasi ganito. Abay, oo naman. Kasama natin ng dati, nakakalungkot yung father. Bakit sabi ko, lumipat ako ng relihiyo. Sabi ko, mas naging mabait ba mas naging mabuting tao. Pero sabi ko, alam mo, meron akong mas ikinalulong. Ang father, pag yung Katoliko, naging politiko. Mas doon ako nakakamba. Pag ang Katoliko, naging politiko. Hindi ko nilalahat. Pero tingnan nyo, yung dati napakatig ng Katoliko, nung pumasok sa politika,
may iba. Ibig sabihin, hindi na dala sa politika yung bagong buhay. Hanggang dito lang. Sa sarili lang. At siya mismo na bago na rin ng maling sistema. Ano yung ugnayan? Ugnayan ng Diyos sa tao at ugnayan ng tao sa kanyang kapwa tao. Yun ang sinasabing bagong buhay. Titignan natin in terms of relationship. Sapagkat to be a Christian means to be in a relationship in a new way, in a new mode. Ang maging Kristiyano ay makipagkapwa-tao sa ibang level ng buhay. Anong halimbawa? Kung dati, pag hindi ka binati, magtatampo ka na. Hindi ka. Dumaan, hindi mali ako binati. Nagmali mo ito eh. Ibang pinagkakapalahan at siya din hindi sa buhay na, hindi ka napansin. Pero bahal mo siya kung sensitive, makikita ka, hindi lumawas. Pero dahil na iba na yung pagtingin mo, teka, baka naman hindi talaga ako napansin. At meron siyang minamadali sa kanyang paglalakad. Kaya hindi ako napansin. Ba't ako tatampo? Tumababa aking pasensya. Mas kaya ko bang magpatawad ngayon? Yan, ugnayan. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, Christianity is an encounter. Pakikipagtagpo. Not encounter with the ideals, but encounter with the very person of Jesus. Sa totoo lang ako, isasamaris natin ang Christian Life Program pagpapakilala sa ating kay Jesus. Upang pag nakilala natin siya, matanggap natin siya ng buo sa ating buhay. Sabi po sa kauna-unahang pangaral ni Jesus, sa Mark 1:15, pakibasa po. Repent and believe in the gospel. Dumating na ang takdang panahon at nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Repent and believe. Sa Tagalog, ganito po ang translation ng repent and believe. Medyo mahaba. Pakibasa po. Mahaba nyo sa English, repent and believe the gospel. Sa Tagalog, pagsisihan ninyo, talindan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Tayo sa maiksi. Repent and believe. Ano ba talaga ibig sabihin ng salitang repent? Sa ating pong pag-ninilay ngayon, pagtitingnan natin yung kahulugan ng salita at ano ang implikasyon sa ating bilang mananampalataya. Yung pong salitang repent, sa salitang Griego, ay metanoite, kung saan nagmula ang salitang metanoia. Ano ho yung metanoia? Dalawang salita. Meta at saka noos. Ano yung meta? Beyond. Kung sinabing meta, metacognition, beyond thinking, beyond. Or change. Metamorphosis. Meta. Hindi ho yan bago sa atin. Meta. Noos, mind, understanding, perception, way of thinking. Kaya literally, pag sinabing metanoia, ang kinakailangan unang mabago ay ang ating pag-iisip. At kung ating nga naman titingnan, yung ating mga desisyon sa buhay, yung ating mga ugali, in a way, ay
affected ng ating iniisip. Halimbawa, ang tingin ko sa iyo, na klase ni Tanong elementary, kilala kita ko na ganito. Ikaw ay binubuli sa klase at ikaw ay iiyakin sa klase. Ano tingin ko sa iyo? Binubuli, iiyakin sa klase. Ngayon, nakita tayo after 20 years at ang dating ko sa iyo, ganun pa rin, kahit ikaw ay tapos na, at ikaw ay may negosyo na, may construction firm ka, kahit hindi ka engineero, dahil ang tingin ko sa iyo ay iyakin, binubuli, how will I treat you? Hindi ko nila ang kita. Ito na ako gano'n. Pero kung tingin ko sa iyo, na bago ka na, ay iba na. Minsan kaya mahirap pakitungo. Ang tingin namin doon sa ating pinakikita mo, gano'n pa rin. Lalo na sa mag-asawa. Kahit na hindi kayo mag-asawa. Asawa mo nito pa rin, makilala ko doon. Eh, gano'n pa rin ang trato mo sa kanya. Baguhin mo at tingin sa kanya, may ibang pagtrato mo. Ngayon, kaninong pagtingin ang ating pagpapatayan? Yung pagpatingin ko dapat sa iyo, ang babaguhin ko lang. Paano sila, siya, ikaw, tinitingnan ng Diyos. Paano magbago? Tingnan natin ang ating kapwa kung paano tinitingnan ng Diyos. Kung ikaw ay kapwa, ako ang Diyos. Ano kaya tingin? At ikaw ito. Paano kaya tinitingnan ng Diyos ang kaklase kung ano yun? Di ba narinig natin minsan, looking at others with the eyes of faith. Tingnan natin, kilalanin natin ang ating kapwa with the eyes of faith. Ano with the eyes of faith? With the eyes of God. Bakit hindi kita mapatawad? Kasi ang tingin ko sa iyo, yun pa rin. Ikaw pa rin yung dati. Ikaw pa rin yung mapanlamang. Ikaw pa rin yung masama ugali. Hindi mabago ang pagtingin. Ang pagtrato ko sa iyo sapagkat hindi pa nababago ang pagtingin ko sa iyo. Pero kapag tinignan kita, ikaw ay anak ng Diyos sa kabila ng iyong nakaraan. At dahil ganyan kita nais tignan kung paano ka tinitingnan ng Diyos, I can now forgive you. Nababago ang pakikitungo kapag nababago ang pagtingin. Our behavior changes the moment our thinking changes. Literally, yun ang kahulugan ng metanoia. Yung pagpapanibago ng pagtingin ng paniniwala. Pag nabago ang pagtingin ng paniniwala, mababago ang pagkahat. Mababago ang pag-uugali. Hindi naniniwala naman ako. Hanggat hindi nakikita sa gawa paniniwala, it's not belief. It may be a wish, but never a belief. Hindi naniniwala ako sa kahalagahan ng punctuality. Labi ka naman late, hindi ka na. Paano ko mapapaniwala na mahalaga ang punctuality? Lagi ka late, hindi ka naniniwala. Naniniwala ako na mahalaga ang exercise. Hindi ka nag-exercise, hindi ka naniniwala. Baka wish mo lang. Baka wish mo lang. Naniniwala ako sa halagang pagdadasal. Hindi pa rin dadasal. Naniniwala ako sa value ng Bible reading. Hindi pa rin babasa ng Bible. Naniniwala ako sa value ng misa. Hindi naman nasa iba. How can I believe? But you are a believer if you are acting according to your belief. Change of mind. Change of thinking. Metanoia. Ang ibig sabihin na po ng metanoia ay pagbabago ng kaisipan, turning around, being converted, and repenting again and again.
Para lalo po natin maunawaan yung repent, yung metanoia, dapat daw natin makita ito alongside with sin, which in Greek is hamartia. Ano ko yung hamartia? Metanoia, sabi natin, change. Maunawaan natin itong change alongside with and in the context of hamartia. Kapag tatanungin ko kayo, ano ang kasalanan? Malamang sasagot nyo, paggawa ng mali. Tama naman. Kasalanan nyo, paggawa ng mali, kasalanan. Kaya kapag tayo nagkukumpisa lang natin, yung nagawa natin mali. Kulang. Kulang. Paano yung tama na dapat ginawa? Hindi kasalanan. Ang ibig sabihin po ng sin, sa witang Grego is to miss the mark, failure to hit the target. Yun ang kasalanan. Kaya kapag ikaw nun ay namamana at malayo ang pinatakan ng araw doon sa target, ikaw ay nakasama. Not in a moral sense, but in a technical sense. Because I miss the target. Hindi ko naabot ang aking goal. I miss it. Nagkasala ako. Ngayon, dahil na-miss ko, hindi ko naabot yung target, ano gagawin ko? Magme-metanoia ako. May babaguhin ako kasi hindi ko na-hit yung target ko. Ano babaguhin ko? Ang kaisipan, ang direksyon. Kung dati sa pana, ako nakaganito, kaya pala sala, ay sala, ang aking direksyon, hindi tatama. I will change direction. Mamaya titignan natin ano nga yung target natin, ano yung ating mark na dapat natin hindi namimiss. Ang mas malawak na kahulugan ng kasalanan ay pagkakahiwalay. Separation. Bakit? Ano ba yung target na itinagda sa atin ng Diyos? Ano yung ating goal na dapat inaabot ng bawat isa sa atin? Harmony. Harmonious relationship with God, with ourselves, with nature, and with others. Pero ang tinagda ng Diyos, yan ang tinatawag na paraiso. Paraiso is not a place. Paradise is more than a place. What is it? A state of life. Ang paraiso ay sitwasyon kung saan may harmonious relationship ang tao sa Diyos, ang tao sa kanyang kapwa-tao, ang tao sa kanyang sarili, at ang tao sa kanyang kapaligiran. There is harmony. What is that? Paradise. Yun ang goal ng Diyos para sa atin. Mamuhay tayo sa paraiso. Pero nawala, nasira. Hindi natin na-hit yung target. Kasi nga, may nag-offer ng panibagong akala ng tao'y buhay. Sapagkat sabi ng Diablo, kapag kinain niyo ito, hindi kayo mamamatay. Sa halip kayo magiging katulad ng Diyos. Ngayon pala naman ay kasinungalingan. Kaya kadalasan po kaya natin namimiss ang target dahil sa kasinungalingan. Yan ang madalas na pain sa atin ng Diablo. Kasinungalingan. So, ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng masama. Ang kasalanan ay pagkakahiwalay. So, ano yung goal? Pagkakabuo. Harmonious relationship. Siguro at some point in time, naranasan na natin ito within the family na talagang ang mag-asawa, kung okay sa isa't isa, yung mga
anak sa kanilang magulang, ang magulang sa kanilang mga anak, at yung mga anak sa isa't isa. Malamang at some point, naroon na naranasan natin yan. At kung kayo nasa kanyang sitwasyon, kayo nasa paraiso ngayon. Na talagang may isa, walang masama ang loob, walang hinanakit, walang tampo, walang galit, walang inis sa asawa, sa magulang, sa kapatid, sa isa't isa. Kung ganyan kayo ngayon, sabi ko, you are now in paradise, you are living in paradise. Kung hindi mo sa pamilya, naranasan nyo sa community. At kapag nagkaroon ng disruption, somebody miss the mark, miss the target. May sumalukat may nanira, may sumilip, hindi naman kailangan. Sinaraan yung isa, affected lang. At yun ang kaloob sa ating buhay ng Diyos. And that is possible only with Christ within us and with Christ among us. Because by ourselves, hindi natin nakakayanin. Yung sinasabi ko, paraiso. Because that is completely a gift to us. Kaya most of the times, we miss our target. We fail to hit the target. Ngayon, yan po ang isang katauhan. Yan tayo. Maraming sandali, we fail to hit the target, and that is sin. Ngayon tayo. Aminin mo natin kung hindi. Lalo na rin ang Pilipinas. Kaya tayo nito. Kaya hindi natatapos ang rally Hindi sapat. Unang nakulang, nakinis natin ang napakaraming bagay. Simply because we all fail to hit the target. Halimbawa, ano sana ang target? Makapagluklok ng matino, completely honest official. IBTC. We all suffer. Ang bagong target natin si Jesus. Ano ibig sabihin ng target natin si Jesus? Sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos. And the way to the Father is Christ, no one else. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya sa pagdating ni Jesus, ipinakita niya sa atin paano maging anak. Kasi doon sa paraiso, sumablay ang tao magpakaanak. Dahil ang tao nagpakaalila sa Diablo, doon sa paraiso, at nadala ng tao. Nadala sa sangkatauhan. Kaya sa pagdating ni Jesus, ano kanyang ginawa? Inayos ang magulong relasyon ng tao. Paano ang ginawa? Pinagpapatay ang isang tao? Hindi. Sinising yung mga makasalanan? Hindi. Ano po na ginawa ni Jesus? Nangaral. Ang unang pangangaral ni Jesus, yung ating session ngayon. This is Mark 1:15. The very first proclamation of Jesus. Repent and believe. Kaya sa Jesus, ang unang session, third session natin, repentance and faith. Repent and believe. Pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Anong ginawa ni Jesus sa mga makasalanan? Tinatawag. Yung dati ina-etsepwera, isinali. Kaso, habang si Jesus nagsasali ng mga makasalanan, hindi na pang magtili sa sarili banal, ayaw kay Jesus. At ang sabi sa kanya, hindi maaari-ari ka sa Diyos sapagkat nakikisalamuha ka sa mga makasalanan. Di ba ang makasalanan? Pag lalayo, paghihiwalay. So, anong gagawin ni Jesus?
Para buuin, ay di po tayo tumahiwalay. Para buuin, at ang kanyang ginawang modelo, paano magbuo ang kanyang mga alaga. Yung 12 alaga. May iba-iba ang personalidad. Kagaya natin dito, iba-iba ang ating ugali, iba-iba ang ating hilig, iba-iba ang ating preferences, iba-iba ang ating pinagmunan. Ngayon, habang ibinibigay sa atin ng Diyos si Jesus, anong ating tugon? Repentance and faith. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, paano ako tutugon sa handog na kaloob sa akin ng Diyos? Ang sagot, by way of repentance and faith. Repent. Magsisi, tumalikod. Paano? Alin po silangan dito? Alin ang silangan? Alin ang silangan? Aray. Anuran, siyempre, ano? Yan. Ako'y nakaharap ngayon saan? Saan ako nakatalikod? Sa silangan. Sabi ng repent, tumalikod. Kung ako'y tatalikod, ano tawag doon? About face. Ilang degrees? Ilang degrees? Oh. Kung ako bumalik, ilang degrees? O di 180. Ang about face is 180. Tama ba kasi nung mag-check? Engineer, tama ako. Ang isang buong ikot, 360. Eh kung kalate, ang pagpapagawin din sa atin ng Diyos, hindi 360. Kaya kung 360, babalik ka lang sa mga kanina. Di ba, brother? Hindi ko 360. 180. About face. Nakaharap ako ngayon sa kanuran, about face, ako ngayon nakaharap sa silangan. Dalawa lang count. 1, 2. Sa mga sundalo, 1, 2. At yung pagtalikod, bilang essence ng pagsisisi. Kaya ang magandang tanong, at this point in time, ano ang kailangan kong talikuran? Kung yung sasabihin yung katabi nyo, pinangakuan niya ng katapatan, hindi yan. Sa lutong ito ng buhay nyo, bilang mag-asawa, bilang biyuda, bilang binata, bilang dalaga, ano ang kailangan kong talikuran? Sasabihin natin, kasalanan. Ano ba? Kasalanan. Masamang gawin. But it's more than that. Ang repent is changing one's orientation. Kung dati ang orientation ko lamang ay, ako'y magpayaman. Accumulate. That's my orientation. Kaya hindi ako natigil kahit linggo wala akong tigil. Kahit ako magpuyat, hindi ako masamang tao, ha? Liga lang ang trabaho. Pero dahil yun lang ang buhay ko, dahil yun ang aking target, yumaman. You will never think that I am a bad man. Hindi niya isipin ako masamang tao. Bakit? Dahil wala akong ginagawang masama. Kasi nga, understand din natin ang kasalanan, paggawa ng masama pa magsipag, magpuyat, hindi matulog, para lang yumaman. Hindi. So you will never think na tayo masingan. Kita niyo. To understand din natin na ang kasalanan ay paggawa ng masama. Yumaman. Na-realize ko, hindi pala ito pwede natanggit. Bakit? It will crumble anytime. Pwede mawala. Ang yaman. Teka.
Kung hindi pwede, ano ang pwede ko o sino ang pwede kong hawakan na kailanman, hindi patitinag, hindi mawawala, ano man ang dumating sa buhay. I will now change my orientation and my direction. Nag-about face ako. This time, saan ako nakaharap? Sila. Saan ako nakatalikod? Kanlura. Tapos na. Simula ko na. Tumalikod pa lang eh. At least, I am now in the right direction. Kanina akala ko sipag ko. It will not make so much sense. Because I am heading towards the wrong direction. Dahil ang goal ko, lumaman lang. Hindi ako masamang tao, ha? Hindi ako pumapatay. Hindi ako imbong sa mga illegal na hanap buhay. Pero yun lang ang goal ko. Pero ay na-realize ko na, hindi pwede yun lang. I must change. So, nagpanibago ako. Hindi mo sasabihin sa akin na ako ay nagbagong buhay. Sasabihin mo sa akin, ang ganda naman na ginagawa mo ah. But I need to be converted too. Because my target is wrong. Mali ang target ko. Bakit? Anytime pwedeng mawala. Ano ba hindi na mawawala? Yun ang i-determine natin. Yun ang i-identify natin. Yung hindi nawawala ang target, yung hindi nababago na magdadala sa atin ng kaganapan ng buhay. Ngayon, sa kanya ma-realize, nung mag-turn around, kaya pala, ang mga anak ko, lagi naghahanap sa akin dahil wala na akong oras sa kanila. Dahil ang oras ko lang na dun sa ikayayaman ko. Although ang nasa isip ng pagyaman ko, para sa pamilya ko. Pero wala akong oras sa kanila. Wala rin akong oras sa sarili ko. Hindi niya alam, may nagsasuffer habang tinatanggit niya yung kanyang goal na pagyaman. So, tatalikod na. Di pa natin pinag-uusapan yung mga tao, kurap na opisyal. Kaya kung huwag natin isipin, sila lamang ang nangangailangan ng konversyon. Tayong lahat. Kahit kami. And it's not a one-time event. Sapagkat pwede tayong makalimot in a snap, pwede tayong mag-turn around ulit, bumalik doon. That's how people we are. Ayun. Halimbawa, prodigal son. Sa bahay, siya'y anak. Siya'y umalis, nagpunta sa malayong lupain. Habang nasa malayong lupain ang naranasan niya, alila. Anong ginawa? Nag-alaga ng baboy. Doon niya na-realize, apart from home, I am a slave. Anong ginawa niya? Nag-decide bumalik sa bahay. Sa kanyang pagbalik sa bahay, desidido na siya na maging slave sa bahay. Ama, nakasala po ako sa Diyos at sa inyo. That is a script na kanyang rehearse. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako bilang isang alipin. Tanong, tinanggap ng ama? Ngayon ang babalik, magiging alipin? Hindi. Ano ginawa niya? Patakbong, niyakap, sinalupong, niyakap at hinagkan, pinasuotan ng damit, pinasuotan ng singsing at sandalias. Patunay na, ibinabalik ng ama ang kanyang dignidad, ang kanyang estado bilang anak. Ganyan ang ama sa atin. Ayaw niya na ni isa sa atin maging slave dahil lumayo sa kanya. Gusto niya tayong lahat maging kanyang tunay na mga anak. Pangalawang halimbawa, si San Pablo. Sabay ba sa mga tao? Hindi. Kung standard, kung ang reference ay mga Hudiyo, he was an excellent Jew. Bakit? Tinuhuli ka. Yung mga lumalabag sa batas, ay ang mga Kristyano lumalabag sa batas, tinuhuli niya. He was an excellent Jew. Hindi siya masamang tao,
Ang portray sa kanya dati ay tagapag-usig. Yes, but he was doing it in the name of religion. But on his way to Damascus, there Jesus appeared to him. Ano sabi sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At nagtanong siya, sino po kayo Panginoon na aking inuusig? Nagkaroon siya ng pagpapanibago ng allegiance. Nabago, agad ang pinapersecute ang mga Kristyano. Dahil naman, and ultimately, ang pinapersecute na si Jesus. Nung makilala niya si Jesus, turn around. Ano ginawa niya? Pinakilala niya si Jesus. He stopped persecuting, and he is not persecuted. Ipinangaral niya kung saan bansa, kung saan lugar ang Panginoong Jesus. Ano tawag doon? Repentance. Pagtalikod. So, ano nangyari kay San Pablo at sa prodigal son? So, something happened in between, before, and after. Ano yung nangyari? There was a change in thinking, believing, and living. May nabago. Ano naman yung believe? Ang ginamit ng Greek word ay pistuete, na ibig sabihin ay keep believing, continue trusting. Believe. Di ba ang repent? Magsisi, tumalikod. Ito ang repentance. Dati, ito ang aking gustong buhay. Sa buhay na ako'y sagana sa lahat ng material na bagay. Ito ang pinakamahalaga sa akin, wala nang iba. But I will do it in a legal way. Hindi maisip ng ibang tao na hindi ko kailangan ng conversion. Gamitin ko sa sarili ko, tama ang ginagawa ko. Pero dahil na-realize mo hindi pwede, kulang, malaking kawalan sa akin, I made the turnaround. Yun ang repentance. Tapos na? Hindi. Pero that's the first step, tumalikod. Sa pagtalikod ko, iba na yung direksyon ko. Di ba ako nahakbang? Ang paniniwala, ito ang maniwala, magtiwala, tumalima. Ito yung simula na paglalakbay. So, believing is a journey. Pero magsisimula ito sa repentance, pagtalikod. Pero hindi ko ako tumalikod, tapos na. I am now a new person. I am now a renewed person. Hindi pa. Simula pa lang yun. Para magpapatuloy, I have to believe. Tatlong bagay. Maniwala. Bakit? Because Jesus is the truth. Magtiwala because Jesus is life. At tumalima because Jesus is the way. Kaya ang tumalima ay ang pagsunod. Ano sabi ni Jesus? If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Hindi na pwedeng nasunod kay Jesus. Subalit ang ating mata, ang direksyon ng ating buhay, ay kasalamat ng ating sinusundan. Bakit? Mawawala tayo, mariligaw tayo. Kailangan natin sumunod. Matapos natin tumalikod, kailangan natin sumunod. Sapagkat at this point, para sa atin, our new target is now Jesus. Because Jesus is mine. Jesus is my Savior. Sa kanya na ako nakatuon. Madali mo nangyayari. Ako may pamilyang tao. Gagawin ko sentro ng buhay ko, nasa lang asawa ko. Sa lugar, nasa lang anak ko. Ay ako yan pa rin, huwag pa magulang mo. Nasa lang magulang mo dyan. Hindi sila nawawala. Ano
Ano sabi ni Jesus? If you love your husband, your wife, your daddy, your mommy, your children more than me, hindi ka karapat-dapat sa akin. Ano yung sabihin ng unahan ko si Jesus? Hindi ibig sabihin, you will hate your wife. Hindi ibig sabihin, you will hate your parents. Hindi ibig sabihin, you will hate your children. Anak, ako magkukumita ng sarili ko, bahala na kayo sa buhay mo. Yung anak mo, 2 years old. Hindi po yung ano. Ano mangyayari? If we put Christ at the center, and number 1, all things will fall into place. Mas tatama ang lugar sa asawa mo, ang magulang mo, ang kapatid mo, ang anak mo, lahat, yung mga bagay, they will now be put into its proper place. Hindi natin namamalayan unti-unti, nire-rearrange ng Diyos ang ating buhay according to His will. Inaayos ng Diyos. At makikita natin, yung pala yung sinasabi na harmonious life dahil in order ang buhay. So bakit yung ginawa ng Diablo, kaya Adan, binigyan ng disorder ang buhay? Bakit? Balik-baliktad. Sa tukso niya, ginusto niya na ang tao ay maging kapantay ng Diyos. Hindi ba mo pwedeng may kapantay ang Diyos? Otherwise, ang Diyos, hindi Diyos kung may kapantay. Kaya nga sa Diyos, walang kapantay, walang katulad. Ang ginawa ng Diablo, tinukso ang tao, you will become like God. Katulad ka ng Diyos. Kapantay ka ng Diyos. Ano nangyari? Kasi, mawasa. Nagkaroon ng rapture. So ngayon, our target is this. That as much as possible, we should not fail to this. Ngayon, concretely, paano ba yung faith? Saan ba tayo dapat magsimula? Ba sabi natin, repent, tumalikod. Believe, sumunod. Sa tayo magsisimula, sabi ni St. Paul sa Romans 10:17, pakibasa ko. Ang pananampalataya ay nagmumula sa makikinig. Pakibasa po. Walang beses ang sinabi ng Panginoon sa mga kalinhaga, either sa simula o sa katapusan, na matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Marcos, San Mateo, San Lucas, ang may pandinig ay makinig. Tumingin na kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita, makinig ba kayo ng makinig, hindi kayo nakaririnig. Very emphatic si Jesus sa pakikinig. Bakit? Matthew 31. Ang may pandinig ay makinig. Ang salita ng Diyos ay pinapahayag. Anong dapat gagawin natin sa salita? Pinapakinggan. Pinapakinggan. We have improved a lot as Catholics when it comes to listening to God's Word. Dati ngayon talagang binabagay ng mga tao. Yung mga pagbasa at ang sermonang pare. Dati pare ni sermon, ang mga kalalakihan, lumalabas ng simbahan. At pagkatapos sasabihin, tapos na mag-sermon ng pare ko, tapos na, papasok na ulit. Buti ngayon, hindi na, nawawala ngayon. Interesado na tayo makinig sa salita ng Diyos. At dahil ang salita ng Diyos ay naitala, kailangan din natin ito basahin. Nung magkaroon ng survey noong 2018 sa pagdating ni Archie, ito yung naging resulta, 2018 pa ito, doon sa parangyan na pinanggalingan ito. Sa tanong na, gaano kadalas magbasa ng Biblia? Pinagbabasa ng Biblia araw-araw, 14% lang. 76 persons. Yung paminsan-minsan, 76. Ilan yun? 400. At yung hindi, 9%. Ang taas.
47. Yung walang sagot, 1%, tatlong tao. Ang tanong, sino ang sinurvey? Active members. Sino sinurvey? Hindi yung mga hindi nasimba. Hindi yung mga church goers. Yung mga members ng organizations. Anong marami? Paminsan, minsan. Pero pag hindi, sabi ko, lalo na pala yung mga hindi nasimba. Dito ko tayo mahina. Tayo mga Katoliko, sa larangan ng pakikinig. Bakit? Yung ating mga mata, gamit natin. Bakit? Sa mga images. Hindi ko sinasabing mali, ha? Ang sinasabi ko gamit natin mga Katoliko, ang ating mga mata, pagdating sa pananampalataya. Father, nagpunta kami doon sa isang bayan, nagbisita iglesia, ang ganda ng palitama. Gamit natin na. Gamit din natin ang ating mga kamay, hapos dini. Dati hindi ko alam kung naayos na yun. Sa Lugo, ang patron ay si San Miguel. Ano yung imahe ni San Miguel? Ano? Sino nasa iba ba? Yan. Eh di yung medyo mataas ang pinaglalagyan ng imahe ni San Miguel. Yung mga tao ko siya ang post. Ang hindi namamalayan ng tao, dahil mataas ang pinaglalagyan ni San Miguel, hindi si San Miguel na ang post. Sino? Pero ganyan tayo. Mali, masama? Hindi. Sa level ng ating mga labi, umahalik tayo. Kada ako noong year 2000, sumama ako kami sa World Youth Day sa Rome. Di Jubilee, bukas yung Holy Door na binubuksan lang during Jubilee. Hindi ko sasabihin, may kasama kami pare. Hindi kami isang oras na natin nagkabang. At pumila, kung haba ng pila. Pagdating namin doon, di kami naghalikan. Pagpasok namin sa loob ng St. Peter's Basilica, sabi ko sa pare, bakit kayo? Bakit? Pagpaghalik ko ang alikabok. Saan ka balik? Sa sahig? Ay, hindi sa sahig. Sa pinto. Kaya nga ako nito, ay siya sa sahig. Bumalik. Ba't di ganda? Malakas tayo dyan. Kasunod, ang ating bibig gamit na gamit din sa pagtanggap natin ang Panginoon. Pero kulang tayo pagdating sa pakikinig. Naniniwala ako kayo. Mahina tayo. Hindi dahil may problema ating pagkinig. Pagka tayo nasimba, anong natatandaan natin? Yung kwento ni Father, yung joke ni Father. Anong ebanghelyo? Saan lang? Ano yung ebanghelyo yung pinasa namin? Pero kailangan natin pagbutin. Hindi ko sila sabing mali yung mga nauna. Sabi ko, magaling tayo dyan. Gamit ang mata, ang kanya, ang kamay, ang ilong, ang bibig. That we have to better use our ears. For faith comes from hearing. Noong nagsimula ang El Shaddai ng late 80s and then early 90s, bagong palit kami. Kung kasagsagan, kasi nagplato na siya ngayon, kasagsagan. Puno ang simbahan ng Tanawan, ang kapasidad ay 1,200. Kasi ang pag-sermon, kahit 30 minutes, ang mga tao hindi na iinit. Yun ang isang nabago sa Katoliko. Naghahanap ng salita ng Diyos. Ako may kakilala, talaga naghahanap ng pare na maikli mag-sermon. Kung saan ang pare na maikli mag-sermon doon, sisimba, doon ang mamunay. Pag mahaba, aalis. Depende naman.
Merong mahaba na substantial, meron din ang maikli na walang kalaman-laman. Ang mahalaga, kaysa sa homily ng pare, yung salita ng Diyos. Kung lang nakapagpagulo ng homily ng pare, ang inyong balikan ang salita ng Diyos. First reading, responsorial psalm, second reading, gospel reading. Ang may pagdinig ay makinig. Bakit po? Ang unang hinanap ng Panginoong Jesus sa mga alagad ay ano? Pag-ibig, hindi. Yes, love is the greatest. But the first thing that Jesus sought for among His apostles ay pananampalataya. At kadalasan, sila'y minumura, pinagsasabihan, pinupuri dahilan sa pananampalataya. Pakibasa po nito, Mark 9:19. Magaling ang Panginoon sa mga kailangan. At ang kanyang paliwanag sa kanila, lahing walang pananampalataya. Another one, Mark 16 po, pakibasa. Yan. Again, pinaglikha ang dahilan sa hindi pananalig. Next, from the Gospel of Luke, go. Failure of the two disciples going to Emmaus na maniwala sa sinabi ng kasulatan. Sa pa, Mark 8, Bakit niyo pinag-uusapan na kayo lang hindi ba kayo nakakapit o nakaunawa? Hindi ba kayo akabot ng inyong isip? Wala kayong mga mata, wala kayong mga ganyan. kayo, anong unang inaasahan sa atin ni Jesus? Anong unang niyang hinahanap sa atin? Sabi ko, hindi agad pagmamahal. Yes, sa katapusan ng mundo, we will be judged according to love, not according to faith. Pero kung titignan natin, our failure to love is our failure to have our faith. Ang taong takot magmahal, yan ang mga taong mahina at pananampalataya. Hindi tayo makapagmahal. Bakit? Ano ba pagmamahal? Pagbibigay. Di ba? For God so loved the world that He gave. Ang nagmamahal, nagbibigay. Bakit tayo hindi makapagmahal, makapagbigay? Takot. Saan ka natatakot? Baka hindi pa ubusan. Eh di mahirap ka na magbalatay. Pag hindi ka makapagbigay ng panahon, matatakot ka mo ubusan ng oras, hindi ko na kapalanampalatay. Hindi tayo makapagtiwala, Lord. Itong oras na ito para sa iyo, I'm sure things will go on according to your own disposition. Alam natin yung talinhaga tungkol sa apat na uri ng lupa. Ang talinhaga tungkol sa maghahasik. Daanan, batuhan, dawagan, mabuting lupa. Ikinuwento ito ni Jesus, ang sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Ang maganda, tayo man ay daanan, batuhan, dawagan, pwede ito makonvert into mabuting lupa. Kung sa ngayon, hirap tayong makinig, hirap tayong sumunod, kung tayo mag-alala, consistently, hayaan lang natin ang salita ng Diyos, ang siyang humubog sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, sa ating buhay, tayo magiging mabuting lupa. Ano bang katangian ng mabuting lupa? Yung tubig nakakapasok, yung ugat nakakagalaw, ibig sabihin, flexible. Hindi tayo yung rigid, hindi tayo yung matigas, hindi tayo yung ayaw tumanggap ng pagkakamali, ayaw tumanggap ng pagtutuwi,
We can all be good soil. Ngayon, kung may apat na uri ng lupa, may apat na uri ng pakikinig. Una, pakibasa. Listening in order to learn. Ginagawa natin yan sa ating pag-aaral. Ikalawa, listening to evaluate and analyze. Pangatlong uri ng pakikinig, therapeutic or empathetic listening, listening to understand feeling and emotion. Pagdating sa salita ng Diyos, ang kailangan natin ay ito. Ang tawag ay listening to obey, listening to follow. Nakikinig tayo sa Diyos para matuto sumunod. Kaya nga ang aking tanong bilang pagtatapos, una, kumusta ang aking pakikinig sa salita ng Diyos? Ang una natin tanong kanina, saan ko o ano ang kailangan kong talikuran? At kapag ako'y nakatalikod na, sino ang aking susundan? Sino ang aking pakikinggan? At kung ako'y makikinig, kumusta naman ang aking pakikinig sa aking bagong sinusundan, sa aking bagong target? Anong uri ng pakikinig ang aking ibinibigay sa salita ng Panginoon? Sapagkat ang salita ng Panginoon, yun din ang kanyang kalooban sa atin. At sa katapusan, ano ang pwede kong gawin pag lumano sa larangan ng pakikinig sa Panginoon? Repentance and faith. Repentance, pagtalikod, pagsisisi. Faith, paniniwala, pagtitiwala, pagsunod, pagtalima. At ang pagtalima ay nagaganap sa pamamagitan ng pagsunod. Huling kwento. Kapag ang bata ay sumunod na sabi natin, ang tigas ng ulo mo. Hindi na kasi makinig. Yung hindi pagsunod, may kinalaman sa hindi pakikinig. Kaya sabi natin, matigas ang ulo. Yun ang metanoia. Yun mga kapatid, ang repentance and faith. Magandang hapon, maraming salamat.